Okay. So, ang topic po ngayon is when grace feels unfair. Alam niyo po, may kukwento ko sa inyo. Talaga bang naano ko to? Parang 2 weeks ago, ano po, umalis kami ni Arjun tsaka ni Gami. Tapos, sobrang haba nung araw namin yun. Basta nakalimutan ko na, pero pagod na pagod ako. Tapos yung ending namin, mag-grocery muna kami. Tapos si Gami po kasi, nandun na siya sa stage na ayaw niyang magpakarga, gusto niyang magpakarga, pero ayaw niya. Alam niyo yun? Yung parang pag kinarga mo siya, sobrang niyang likot. Tapos, pag binaba mo naman, ayaw din niya, gusto niya, nakakarga pa siya. Tapos sa grocery, ayaw niya na rin po yung nasa stroller siya kasi gusto niya, feeling ko kasi, ano po siya, kulang lang siya sa confidence ng lakad. Pero gusto niya na talagang maglakad, pero natatakot siya. So hindi niya alam kung gusto niya bang kakargahin siya or paglalakarin siya. Pero ayaw niya yung mga naka-seatbelt, ayaw niya nasa stroller, ayaw niya na yung naka-carrier siya. Pag nilagay namin siya sa grocery cart, ayaw niya. Di ba po yung ano, yung upuan ng bata. Dati gustong-gusto niya po yung tuwang-tuwa siya eh. So nag-grocery kami. Nandun siya sa grocery cart. Tapos, ano, ayaw niya na. Tapos hindi ko alam kasi si Arjun, pinapunta ko siya nun sa kotse. Tapos may kailangan yata ako dun sa kotse. Yung bag, yung mga grocery bag. Wala kaming dala. Ayoko na pong bumili ng mga grocery bag. So pinapunta ko, sabi niya, sure ka, kaya mo yan. Oo, kaya ko to si Gami. Tapos din nakapila kami. Ang haba pa ng pila. Tapos bakit po ganun, no? Yung mga cashier, bakit ang priority lane lang nila is senior, PWD, tapos buntis. Hindi ba pwedeng priority yung may batang makulit? Sa ano po sa Japan, merong mga po, pwede? Sa train. Sa Japan din po eh, ano, pag nanay na may alagang maliit, ipa-prioritize. Tapos doon, ang haba po talaga ng pila. Tapos parang, at saka ang naiinis ako sa Pilipinas, nagreklamo bigla. Yung bakit sa dami ng cashier, sabihin na natin 35 yung cashier, bakit apat lang yung gumagana? Di ba po? Yung sa lahat ng grocery dito sa Pilipinas, ba't kaya ganun, no? So, ayun na nga, edi ang daming cashier, kasi ang haba ng pila, kasi dalawang cashier lang yung tatlo. Yung isa is yung sa mga blue basket na konti lang yung bibilhin. Hindi naman kami pwede dun kasi nga nakakart nung isa. Tapos, yung isa sa PWD, tapos yung isa yung sa normal. Eh, sobrang haba po talaga ng pila. Tapos ito, dahil pagod na rin siya, nag-aalboroto na. Tapos, biglang, ang tagal ni Arjin, tapos, nakapila kaming ganyan sa cart. Tapos, siguro mga 30 minutes kaming pila. Tapos, syempre po, ikaw nga naiinip ka ng 30 minutes, di ba? Paano pa yung bata? Biglang nagbukas yung cashier na katabi namin. Tapos, yung mga nado sa likod, takbo sila. Nauna pa sila sa amin. Alam niyo yung ganong feeling? Tapos, pagdating ni Arjun, sabi niya, oh, andyan pa kayo? Tapos, nandun sa kabila, parang, alam niyo yung feeling na gano'n? Parang may mapapaisip ka, ang unfair naman. Kanina pa kami nakapila, tapos itong mga nasa likod, nauna pa sila doon. Bakit? Alam niyo yung ganong feeling? Isa pang reklamo ko. Yung mga nagtitip, yung buti nga sa Japan, wala silang tinatanggap na tip eh. Pag nagtitip ka, naisip ko lang, ako napaisip lang po talaga ako. May mga trabahador kasi na, may nakausap ako yung sa friend ko na nasa gym. Yung basurero daw, every 2 weeks, nagbibigay sila ng 100 pesos. Tapos, tinry niya na hindi magbigay ng 100 pesos. Hindi raw kinuha yung basura nila. Tapos, yung mga Shopee rider, di ba kapag binibigyan mo sila ng tip, makikilala ka nila, tapos magiging mabait sila na, ma'am, nandito na ako. Pero pag hindi ka nila kilala, parang wala pang 5 minutes, itatag na nila as ano yun? Recipient not in delivered area. So, ire-deliver na naman nila yung parcel mo. Pero pag binibigyan mo sila lagi ng tip, bakit ang bait nila? Tapos, ikaw na nagtatrabaho kunyari po kayo, sa mga city hall, binibigyan ba kayo ng tip pag nagtatrabaho kayo? Di ba hindi? Pero samantalang yung mga trabaho nila yun eh. Part ng trabaho nila yun. Bakit nag-expect sila lagi ng tip? Ewan ko, na-unfairan kasi ako sa mga ganun. Tapos, pag naiisip ko siya, mas nanggigigil ako. Kasi bakit talaga bang, life is unfair? Bilang Kristiyano ba, talagang ganito ba? Eh, kahit naman hindi Kristiyano, na-unfairan sa ganyang klase ng sistema, lalo yung sa mga, ayoko po yun. Yung sa cashier talaga, tapos pag magbukas, hindi ba dapat first come, first serve? Kung sino yung nauna, sila yung lilipat pa ganon? Hindi ganon sa Pilipinas. Pero po, dahil nga ang topic ko ngayon ay when grace feels unfair.
ang kingdom of God kapag kainisip natin, hindi rin naman yan nakabase sa pagiging fair eh. Di ba? But nakabase ang kingdom of God sa generosity ng Diyos. Kasi kingdom niya yun eh. Di ba? So, doon sa topic po na yun, dito sa ating pag-aaralan ngayon, ma-expose kung paano natin nakikita ang Diyos, kung paano natin nakikita ang kapwa natin, at saka kung paano nakikita natin yung sarili natin. So, ang babasahin po natin ay Matthew chapter 19. Sabi po dyan, sinabi sa kanila ni Jesus, bago natin basahin to, ang nangyari dito, ikukwento ko na lang yung before niyan. Ito yung may mayaman na nagtanong kay Jesus Christ na, ano po bang dapat kong gawin para makapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus Christ, sundan mo lahat ng utos. Wag kang mangangalunya, wag kang papatay, lahat ng mga utos. Tapos sabi nung mayaman, ginagawa ko na po lahat yan. Sabi ni Jesus Christ, kung gayon, ipamigay mo yung lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Tapos, di ba yung mayaman, nanlumo yung mukha niya, tapos nag-walk out siya. Sabi ni Jesus Christ, mas madali pang makapasok ang camel sa butas ng karayom. Yun po yung background. And then, yung favorite kong apostle, tignan nyo, kakatapos ng narinig nila yung pag-uusap ni Jesus Christ tsaka nung mayaman. Tapos tignan nyo yung si Sir Peter. Favorite ko talaga si Sir Peter. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan niyo kapag naghahari na ang anak ng tao, sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Ay, hindi pala, sorry, ito muna. Ito ang sinabi ni Sir Peter. Nagsalita si Pedro after po ng conversation ni Jesus Christ dun sa mayaman. Sabi ni Peter, ayan. Nagsalita naman si Pedro, tignan niyo po kami, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Kakarinig niya lang Kakarinig niya lang doon sa conversation ni Jesus Christ at nung mayaman. Ano po naman ang para sa amin? Kumbaga gusto sigurong itanong ni Peter, what do I get in return? Anong para sa akin? Di ba? So ang sinagot nga ni Jesus Christ, itong binabasa natin kanina. Tandaan nyo, pag naghari ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ito yung sinagot ni Jesus Christ kay Peter. Ngunit maraming nauuna ang magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna, katulad na ng punong sa cashier. Di ba? Nawala akong pumila pero ako pa rin yung huli. Bitter na bitter. So si Jesus Christ, ito pong panahon na to, ina-address niya yung mga early followers niya. Kasi sila Peter, parang ito yung earliest followers talaga niya eh. 'Di ba? So sinasabi niya na, ngayon dahil, alam niyo kanta natin, Come Now is the Time to Worship. 'Di ba? Sabi doon na, ano yun? Yung sa chorus niya, tita, na parang to worship. Nawala tuloy yung isip ko. But, yung ngayon nagpupuri sa kanya ay mas blessed kaysa sa hindi pa nagpupuri sa kanya. Teka nga, bubuksan mo. Ito. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Ngayon. 'Di ba? Marami pa kasing susunod na maging followers ni Jesus Christ. Isipin niyo po pang ilang generation na tayo from kanila Peter. So siguro yun yung gustong tanongin ni Peter na, paano naman kami? Iniwan na nga namin lahat tas nandito kami sa inyo. So si Jesus Christ, may sinagot siya kay Pedro na isang parable. Sa chapter 20 ng Matthew, alam ko pong familiar na po tayong lahat dito sa parable na to, but this is the parable of the laborers in the vineyard. So 5 points po ang ating pag-uusapan ngayon. Una is yung the master who seeks repeatedly. Pangalawa, the equality of the wage. Number 3, the grumbling of the first. Number 4, the character of the master. And number 5, the reversal statement. Ito pong 5 to yung pag-uusapan natin ngayon. Una, basahin po natin sa chapter 20 verse 1 to 7. Sabi po dito, actually kay Peter niya to dinedirect nung time na to kasi nga napakagaling talaga mag-isip ni Peter. Verse 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Kailan daw siya lumabas?
Maagang maaga. So, during this time po, nung panahon nila na sinasabi to ni Jesus Christ, yung mga naghahanap talaga ng trabahador, lumalabas talaga sila ng maagang maaga. Talagang ano to, um, kagawian, kinagawian? Kagawian nung panahon, kinagawian nung panahon po nila. So, verse 2, nang magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pilak sa maghapon, so meron silang pinagkasunduan. Ilan daw? Isang salaping pilak. Yun yung bayad sa kanila sa maghapon. Ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. So, meron silang one pilak for the whole day. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9. So, unang lumabas siya is maagang maaga. Then, lumabas siya ulit ng 9 a.m. Alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng pangatlo na, mag-aalas 12 ng tanghali at ng pang-apat na, mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. So lumabas siya ng early morning, ng 9 a.m., ng 12 noon, ng 3 p.m., at saka ng magfa 5 p.m. Yung last hour na. Kasi usually hanggang 5 p.m. lang talaga din yung work nun. So, nung time din po na to, ang kinagawian, kung ikaw ay isang trabahador, talagang pupunta ka sa bayan at tatayo ka doon hanggang sa may mag-hire sa'yo. Talagang ganun po ang nakagawian nila before. Tapos, ibig sabihin itong mga nandito sa huling oras, bakit nandyan pa kayo? Kasi ang sagot nga nila, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Ibig sabihin po kasi kapag ka nandun ka sa maghapon tapos walang nag-hire sa'yo, hindi ka qualified. Kumbaga mahina ka or hindi ka skilled or hindi ka kanais-nais. Po, may problema. Yes, may problema ka. Baka mamaya yung mga kasama mo, kasing katawan ni Arjun, tapos kasing laki lang ni Gami yung mga natira. Maliliit lang talaga. So, hindi po tamad yung mga natira ng 5 p.m. Wala lang may gusto sa kanila. Isipin mo, tumayo sila ng maghapon eh. Tapos 5 p.m., wala pa rin nag-hire sa kanila. Di ba? So, ginawa nila yung part nila, nag-aantay sila na may mag-hire sa kanila. Ito po ang first point natin, na ang master talaga, ilang beses siyang lumabas at naghanap ng trabahador. Di ba? Sa pangalawang point, tingnan natin kung ano nangyari sa verse 8. At nasa equality of the wage na tayo. Magkano nga yung usapan nila? Isang pilak sa maghapon. Pumayag naman, di ba? Verse 8, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap din ng magkano? Tigi isang pilak. So, ilagay po natin ang sitwasyon natin sa kanila. Halimbawa, Tita Mers, nag-work ka from 8 to 5. May trabaho ka. Tapos, pinag-OT ka pa. Diba? Sabihin na natin medyo may extend ng konti. Tapos yung umattend ng half day, parehas yung sahod mo. Di ba? Yung OT mo is, thank you. Pa-thank you lang. Anong mararamdaman mo? Unfair, di ba? Sobrang unfair. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nila na tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tigi-isang salaping pilak. So, syempre naman, bilang ikaw yung pinakamasipag, first honor kang dumating, early bird ka. Di ba? May mga ganyan sa office yung talagang ang aga-aga. Di ba? Talagang hindi nga bayad yun sa umaga eh. Nag-expect sila na may matatanggap sila more dun sa mga dumating ng siguro 4:45 kasi out na ng 5 eh. Ngayon, malinaw po dito sa ating nabasa na kahit yung mga dulo, magkano nga ulit yung natanggap? Isang pilak. Yung mga nauna, dinaya ba sila? Yung mga sa pinakaunang na employee, yung mga nasa 9 a.m., 8 a.m., dinaya ba sila? Dinaya sila? Hindi, di ba? Kasi ang usapan nila, nung una pa lang, isang pilak. Di ba? So, walang kadayaang na nangyari. Next, tingnan natin ngayon, syempre, nakatanggap na lahat, nakasobre pa eh, di ba? Tingnan natin sa verse 11.
Nang magkagayon, eto na, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Anong sinabi nila? Sinabi nila, isang oras lang nagtrabaho yung mga yun, hulong-huling dumating. Samantalang maghapon kami nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pare-pareho nyo ang aming, bakit pinagpare-pareho nyo ang aming upa? May sense ba yung sinasabi nila? Meron! Di ba? Kasi ang tagal nilang nagtrabaho. Bakit nung ito dumating, sunset na, ang ganda pa ng view, nag-pink pa yung skies. Tapos, hindi man lang sila nabilad sa araw, samantalang yung iba, nangitim na. So, sa pangatlong point na po tayo, the grumbling of the first. Grumbling means nagreklamo. Familiar po, no? Parang ganito rin yung nangyari sa Israelites nung sila ay nilabas sa Egypt. Di ba? Ano yung kapag sila ay nahihirapan, anong una lumalabas sa bibig nila? Sana hindi mo na kami inalis sa Egypto kasi doon kumakain kami ng karne. Samantalang yung karne na kinakain nila is yung mga pinagtirhan. Di ba? Yung mga parang kaning baboy na. Ganito rin yung nangyari sa panahon na nasa wilderness yung Israelites. Nagrereklamo sila kasi ang naiisip nila is yung transaction nila ay unfair. Di ba? Parang sinasabi nila na, deserve ko, mas malaki. Deserve nila, mas maliit. Sa halip na magpasalamat sila, kasi again yung mga nahuli, ano nga ang reason kung bakit hindi sila hinire? Dahil hindi sila qualified. Hindi sila kanais-nais. Ano nga po, may problema sila. So wala talagang may gusto sa kanilang amo. Samantalang silang unang pinili, ibig sabihin sila yung best. Hindi ba dapat magpasalamat sila na, uy, at least hindi ako tumayo ng maghapon dun sa bayan. Kasi hinire na ako agad. Sa halip na sila ay maging grateful, natuto silang mag-compare. Sinilip nila yung mga nagtrabaho ng isang oras. 'Di ba? Hindi lang po ito, actually hindi na lang to naging usapan ng sahod eh. Naging usapan na to ng worth. Ano ba yung Tagalog ng worth? Ng halaga ng ginawa nila. 'Di ba? So, basahin po natin ang naging response or naging character ng master after nang marinig yung mga reklamo. Verse 13. Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Anong tinawag niya? Frenny, sabi niya. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Tama ba yung tanong niya? Tama. Kontrata po, di ba? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo? Kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad na ibinayad ko sa'yo. Ano nga naman? Siya ba magpapasahod? Hindi, di ba? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Tama? Ang daming point ni ni Master. Parang kung ako yung kinakausap niya, parang aray, aray, aray. Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Ang ganda po ng sagot ng Master. Di ba? Tama nga naman. Hindi kita dinaya. May usapan, may kontrata tayo. Ano kung bayaran ko yung nahuli na katulad sa kontrata mo, kami may kontrata din kami. At saka, ari-arian ko to, wala ba akong karapatan na ibigay yung ari-arian ko sa gusto kong pagbigyan? At, ikaw ba ay naiinggit dahil naging mabait ako sa iba? Ang daming magagandang tanong itong master at nakita natin talaga ang character niya. Pero hindi niya po siya hindi siya naging mean dito sa kausap niya. Ano nga yung tawag niya? Friend. Uy, friend. Uy, Mars. Gumamit siya ng gentle correction. Actually, tinuwid niya yung maling thinking nitong una. Parang binigyan niya ng hustisya na dapat hindi ka mainggit. Kasi in the first place, akin to eh. Ito pong sinasabi dito na naiinggit ba kayo dahil ako'y nagmamagandang loob? Sa English po kasi, sa King James Version, sinasabi dito na, is thine eye evil because I am good? Ito yung sinasabing evil eye, which translates to envy. At alam po natin na kapag ikaw ay naiinggit, talagang napakalaking kasalanan yan. Ang pagiging generous, it will look unfair doon sa mga taong tingin nila mas malaki pa yung dapat nilang matanggap. For example, pag nagbigay ng gift,
Bakit parang may pinatatamaan tong dalawa dito sa gilid? Kanina pa sila nagsisikuhan. Parang, kayo ba? Hindi, hindi. Sa office. So, talagang ganyan. Hiring nga itong pinag-uusapan natin eh. Um, Pagka may isang taong generous, nasubukan nyo na bang meron kaming churchmate tuloy, kaibigan na halos kaedad ni Gami yung anak niya. Tapos nag-birthday. Ay, pero ulahan ko na po kayo, hindi ako nainggit. Pero ang feeling ko kasi, yung mga ganitong pagkakataon, inggit yung mararamdaman mo eh. Parang, meron siyang, kapatid ba ni Coach Michelle yun, nagbigay ng Vespa? yung kapatid, yung kapatid nung nanay nung baby, binigyan yung ganyang kaliit ng totoong Vespa na motor. Parang, magkano yung Vespa na motor? Mga ninang, baka naman. 30K. Sa liit mo, kala mo naman makakapag-motor. At saka anong gagawin niya dun sa motor? Di ba? Pero ganun ka-generous yung kapatid nung nanay. Kapag ka ikaw, tinignan mo yun bilang transactional na, bakit ako wala? Yung pagiging generous, parang kang mabubulag sa generosity nun dahil naiinggit ka. Gets niyo po yung gusto kong iparating? Katulad na lang ng kapag eto na lang. Madalas natin itong nararamdaman kapag kami namimigay ng gift sa Christmas party sa office, na parang bakit siya, ganyan yung gift sa kanya, samantalang mas close kami. Nawawala hindi mo nakikita yung taong nagbibigay bilang generous siya, kundi nakikita mo siya na bilang may favoritism siya. Tama? Sa magkapatid, alam ko po si Mama, favorite niya talaga si J.A. Di ba? Kapag ka po nagre-request yan ng ulam, kahit bulalo, dati usapan po namin magbubulalo lang tuwing New Year. Pero alam niyo po kung ano nangyari? Tuwing November 19, may bulalo din. Tuwing birthday niya, ba't pag birthday ko, buro lang tsaka nilagang gulay yung meron sa akin. Nawala. Di ba, nawawala yung pagiging generous ng taong namimigay kapag tinitignan mo siya bilang transactional. Parang, paano ko ba i-explain yung bilang transactional? Siya yun eh. Siya yung namimigay. Wala naman akong, alam niyo yung time na may patago ka ba? Wala akong patago sa kanya. Di ba? Ganyan po yung nangyari dito sa mga naunang nagtrabaho. Meron kayong kontrata, nakalimutan na nilang generous yung nag-hire sa kanila na sila pa yung unang pinili dahil sa inggit nila. Ganito po nakakalungkot kapag tayo ay naiinggit. So, at ito pong pagiging generous nitong master na ating pinag-aaralan ngayon, nakakonect to sa grace. Sa grace of God. Sa kung paano ang grasya ng Diyos. Ano pa yung ibang Tagalog ng grasya? Blessing po yata yun. Alam niyo na yan, yung grace of God, nakaka-offend siya paminsan sa mga taong tinitignan kung sino yung binibigyan ng God. Tama or mali? Kapag nakita mo ang Diyos na bakit parang mas binibless niya si Marcy Kay kaysa sa akin. Di ba? Nawawala ang grace of God. Bakit parang mas blessed si Tita Mercy Cruz kaysa kay Tita Mercy de la Cruz? Nawawala talaga ang grasya ng Panginoon. Dahil mapapalitan siya ng inggit. Pares naman kami Mercy yung pangalan. Bakit yung kanya parang mas grabe yung Mercy? Sa akin, Mercy. Parang ba't ganun? Tingnan po natin kung ano yung last na sinabi nitong Master. Ni Master, ni Jesus Christ. At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Kaya may sense yung sinabi ni Jesus Christ kay Sir Peter. Si Sir Peter kasi ang kulit. Ang dami tuloy naging parable ni Jesus Christ dahil sa kanya. So sinasabi po dito sa King James Version na, so the last shall be first and the first shall be last, for many are called but few are chosen. Alam niyo po bang doon lang sa King James Version nakalagay ito? Sa Matthew chapter 20, verse 16. Yung ibang mga versions, nakalagay lang na, so the last will be first and the first last. Wala po yung few, many are called but few are chosen. Sa King James Version lang siya. Ito po yung, ang kagandahan nitong sinasabi ni Jesus Christ. At hindi maiintindihan to ng lahat dahil kaya si Jesus Christ ay nagsasalita sa parables dati dahil hindi lahat gustong maintindihan yung sinasabi niya. Ito pong sinasabi ni Jesus Christ ay napaka-powerful. Ang dinedebunk, alam niyo ba yung term na debunk?
Kayo, alam niyo po ba yung term na dito sa side na to, yes. Ito sa side na to, debunk. Alam niyo ba yun? Hindi. Explain. Ha? Ay, hindi dito ka sa side na to bilang eh. So, ikaw lang nakakaalam. Ikaw yung representative ng side na to. Ano ibig sabihin ng debunk? Kumbaga parang dinidismantle or dinidisqualify. Parang ganun. Parang kinakancel. Alam niyo yung kinakancel? Oo, ay, kayo alam niyo yung kinakancel. Diba? At least sila nakakahabol sila doon sa kinakancel. Ang kinakancel ni Jesus Christ sa statement niya na to ay yung mga bulok na sistemang inano ng mundo, binuo ng mundo. Dahil sa mundo, first come, first serve eh. Di ba? Ang mga sinasabi sa mundo, kung ikaw ay mas ginalingan mo, mas marami kang matatanggap. Pero hindi kasi yun yung system na mangyayari sa kaharian ng Diyos. Kaya yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Ang lalim. Sobrang lalim. So, from umpisa po hanggang dulo nitong parable na inaral natin. Ito ang ating magiging, ay hindi, kaso nasa dulong part siya, wait lang ha. Dito na lang muna tayo. Wala, ay, okay. Kapag ka po tayo ay nagkaroon ng evil eye, magiging discontent na tayo. At ang pagiging discontent, ito yung mga nagiging itsura niya, kadalasan. Nagsaserve tayo ng walang kagalakan. Paano mag-serve ng walang kagalakan? Gumaga nagiging chore at napipilitan ka na lang, tapos wala nang pagmamahal. 'Di ba? Or minsan, sumusunod tayo pero minsan, madalas, kinukumpara natin na bakit ako lang inuutusan ni mama dahil ako babaeng pangalit, tapos si JA magko-computer lang siya, magte-Taken 8 lang siya. Di ba? Specific ba? Sorry. Makatotohanan masyado yung example ko. Ako pa maghuhugas ng pinggan, ako na nga nagluto. Tapos isa magte-Taken 8 lang, may controller pa. Hiningi pa yung bag ko. Ay, makatotohanan na nga yata yung example. Hiningi pa yung bag ko na walang paalam. Minsan, ganyan na po yung nangyayari. At, kadalasan, ito yung pinaka-nakakalungkot, nagsistay tayo sa piling ng Diyos or sa kung nasaan tayo, pero yung puso natin divided. Ito yung nangyayari kapag tayo ay may evil eye na. Hindi na natin nakikita yung generosity ng God, hindi na natin na-appreciate yung grace of God dahil dyan sa evil eye natin na yan. Nagiging purely discontented na tayo sa buhay natin. So, ang takeaway po natin dito sa parable na to, hindi tinuturo ng parable na to kung paano natin sukatin ang ating halaga. Kung hindi tinuturo dito na ang Diyos ang nag-i-initiate ng pagtawag. 'Di ba? Hindi tinuturo dito kung paano tayo magre-respond sa buhay ng iba. Kung hindi, dinedefine ng parable na to ang reward na binibigay ng Diyos, na binibigay niya ng may kalayaan. Dahil ang Diyos ang may karapatang magbigay ng malaya eh. 'Di ba? At hindi rin po natin tinitignan ang kagandahang loob ng God. Kung hindi, dito sa parable na to, ito ang nagiging response ng tao, ang puso ng tao sa kagandahang loob ng Diyos. Napakalalim po nito. Dinadaanan lang natin itong mga parables na to eh. Memorize na nga natin to eh. Pero hindi natin naiintindihan na, ewan ko po sa inyo, pero ako personally, nahihirapan akong intindihin yung yung the last shall be first and the first shall be last. Kasi although memorize ko siya, pero bakit nga ba sinasabi ni Jesus Christ yun? Yun pala ang lalim ng hugot niya na yung first is first, binild niya ng mundo. Hindi yan galing sa Diyos. At hindi yan mag-a-apply dito sa mundo. Kung hindi sa kaharian pa ng Diyos. Minsan naiisip ko na, kailangan ba maging huli ako para masabi kong follower ako ni Jesus Christ? Hindi pala ganun. Hindi ko yun kailangan antayin. Kasi yun ay darating pa lang sa kingdom of God. So when grace feels unfair, ibig sabihin kapag nararamdaman natin na unfair ba ang grace of God, it only means na nire-reveal natin kung ano yung pinaniniwalaan natin deep inside. So once ma-realize natin na bakit feeling ko, kadalasan pa naman nare-realize, feeling natin life is unfair. Di ba? Kadalasan talaga. So i-treat natin to as wake-up call na hindi unfair. Hindi unfair kasi ang Diyos, simula sa buhay ko, simula pagkapanganak ko, gaano siya naging mabuti. Ilang percent ng grace of God yung na-receive ko simula nung ako'y pinanganak.
isang pilak. Nung kanina pong binabasa natin, nung nag-start mag-compare ang mga workers, hindi na naging generous tignan ang God. Hindi na siya, hindi na sila feeling blessed na sila yung unang pinili. Kapag ikaw ay, alam niyo kapag ka naghahanap ng mga groupmates sa school, tapos ikaw yung unang pipiliing groupmate, di ba ang sarap sa feeling? May kilala kasi ako, silang walang mga pinili sa kanila, kaya sila yung naging thesis mates. Ay, kayo ba yun? Wala daw pumili sa kanila bilang mga thesis mates, tapos sila yung sa pinakadulo. Sila na lang naging magkakagrupo. Pero kapag nasa school ka, di ba, tapos may reporting, tapos ikaw yung unang pinipili, ibig sabihin, matalino ka. Tapos gusto kang desirable ka. Ganun yung nangyari dito sa sa mga workers na to. Sila yung unang pinili kasi sila yung pinaka-desirable. Pero bakit sila para yung naging discontented? Bakit sila pa yung nagkaroon ng evil eye? Bakit sila pa yung nagkaroon ng grumbling ng pagrereklamo? Kaya ingatan po natin ang puso natin. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil daw saan? Sa kagandahang loob ng Diyos, hindi sa pagiging desirable natin, ha? Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, kung hindi dahil saan? Sa kagandahang loob ng Diyos. Yun ang una, hindi inuna yung pananampalataya. Tama or mali? Ano yung una nating nabasa? Kagandahang loob? Hindi yung pananampalataya. Unang nagmagandang loob ang Diyos, kaya tayo ay natutong manampalataya sa Kanya at dahil doon tayo ay naligtas. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya, walang maipagmamalaki ang sino man. Kahit anong klaseng effort ang ginagawa natin, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Gusto ba nating harapin din tayo ng 4 na tanong ng master kanina? Na ano yung mga pinagtatatanong niya? Dun sa mga workers niya? Hindi ba pumayag ka sa kontrata natin? Di ba? Hindi ba, kung gusto ko siyang bayaran ng tulad na ibinayad ko sa'yo, anong masama dun? Di ba? Wala ba akong karapatang gawin sa aking ari-arian ang gusto kong gawin? Kayo ba ay naiinggit dahil lang magandang loob ako sa kanila? Gusto ba natin yon? Talungin tayo ng God by the end of time na, Tita Mercy, ikaw ba naiinggit dahil lang magandang loob ako kay Jester? Tito Carding, ikaw ba naiinggit dahil lang magandang loob ako kay Mimay? Ayoko yatang matanong ng ganun. Baka mamaya iirapan ko lang yung God kasi, yes! Honest masyado, no? So, yun po ang, ingatan natin ang ating puso. Alalahanin natin na ikaw bilang unang tinawag na magtrabaho sa kanyang ubasan, ikaw ang unang nabigyan ng grasya ng Diyos. At dapat kang magpasalamat. Paano po natin ngayon, ang aking tanong para dito sa linggong to, anong gagawin natin kung feeling natin unfair ang grace of God at hindi ito tumatama sa mga expectations natin. May expectations tayo lagi sa God eh. Di ba? Lalo po sa mga panahon tayo ay may sakit. Anong in-expect natin sa God? Pagagalingin ako agad. Kasi mabuti akong anak niya. Kasi ang ama ko ay mapagmahal. Tapos 3 weeks na, hindi pa gumagaling yung ubo mo. Di ba? Anong gagawin natin kapag yung expectations natin ay hindi nag-align sa grace of God at ito yung naging unfair? Aming Amang Yahweh, maraming salamat po sa inyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin, sa inyong grasya, sa inyong pag-ibig. Salamat po, Ama, na ikaw ay isang generous God. Salamat po sa lahat ng kaloob mo sa amin. Mula sa kami po ay nasa sinapupunan pa lamang po ng aming mga ina, hindi nyo na kami pinabayaan. Salamat po, Ama. At tulungan nyo kaming ma-enjoy po namin ang goodness mo, ang generosity mo, ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Tulungan nyo po kaming maging mapagpasalamat at ma-appreciate po namin ang lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Mula pa lamang po ng umpisa at maibalik po namin ang lahat ng papuri at pagluluwalhati sa inyong pangalan. In the name of Jesus Christ, Amen.